Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, grabe, matindi to. Chase Escudero kumanta na. General Marbel walang kawala sa pasabog, PNP napahiya. PBBM nagulantang. So yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Makinig ka, Marbil. Binanatan ka ni Kiss. Ano sabi ni Kiss? Oo, nakakahiya. Hintayin mo yung sulat sa pagsosoli ng 45 yung natira pa sa kanya. Hintayin mo daw. Pang manawagan ng isang senador na dating PNP chief na mag-volunteer kayo para magbantay kay BP Sara. Si Harry Roque. Dinadagdagan na lang. Hindi nga, pero biro. Diba? Seryosohin natin kasi marami pong kaaway si BP Sara. Marami talaga. Mga magnanakaw, mga drug lords, sama mo pa yung mga NPA. Makinig ka, Marbil. Binanatan ka ni Kiss. Ano sabi ni Kiss? Oo, nakakahiya. Kahihiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Sino yung ano? So ito mga ka-review, opinion ko lang. Kung kahiya-hiya po itong ating PNP chief, bakit Senator Chis Escudero, bakit hindi po kayo magrekomenda? No? Senate President ka naman, baka naman, di ba? Magrekomenda po kayo ng palitan po itong si PNP Chief Marbel, no? Sabihin nyo po, magsumulat kayo kay President Bongbong Marcos Jr. Mr. President, nakakahiya na po itong Philippine National Police, no? Hindi na po ito tama. Wala na po silang ginagawa. No, kung di nga berahin ng berahin si BP Sara at ang mga Duterte sa Davao. Di ba? At saka walang nalulusot. Walang nalulutas, di ba? Siguro nasaan na? Si Pastor Kibul hindi pa nila mahanap. Lumalaki lang yung reward. Nako. Magrekomenda po kayo na palitan yan, gaya po ni Senator Bato, di ba? Pinapapalitan si General Torre dyan sa Davao City. Ganun din po sana ang gawin nyo kay PNP Chief Marbel. Nako, di ba? Marami siguro ang matutuwa. Sino daw yung nakakayang hindi pa nahuhuli? Si Alice Go. Ano yung ano? Oo, nakakahiya. Kahiya para sa PNP. Kala ko ba tinanggalan nyo na si BP Sara ng security? Dapat. Yan yung kinakatwiran nyo, di ba? Alam nyo, nakakahiya po yun. Pinagmamalaki pa nyo na, Mr. President, bakit po dehin bokeh kayo nga pala? Bakit hindi na naman kayo kumikibo tungkol dyan sa pagtatanggal ng mga security kay BP Sara? Approve, sa inyo po ba galing yung utos nyo po ba yan? Sa palagay nyo mga kababayan, kaya po bang gumawa ng ganong desisyon ni PNP Chief Marbel na tanggalan ng basta-basta lang, di ba? Tinanggalan ng security si BP Sara. Ang tanong, gaya ng tanong ni Sir Badong, yun din po ang tatanong natin, no? Kung siya ba talaga ang nagdesisyon? Kasi kung siya talaga mga kababayan, dapat panagutan niya yan, di ba? Kung iba naman, kung may nag-utos sa kanya, dapat malaman din natin kung ano yung rason. Kasi yung rinarason lang naman nila, dahil kakaunti na lang, di ba? Kakaunti na lang yung tauhan nila.
Kaya kukunin doon at ididibdib sa iba. Yun lang yung rason eh. Napakababa po ng rason nila. Yan po talaga yung totoo. Nagkusa lang ba si Marbil o utos nyo? Ewan ko po kung bakit nila kinakailangan tanggalan ng security. Hindi ba nila naisip yun pag may nangyari kahit hindi sila may kagagawan, sila pagbibintangan? Ang dami pong kalaban, yung mga nagsasabi na na bakit nangangailangan. Ang dami po nilang kalaban. Hindi dahil sa hindi sila mahal ng tao. Kaya sila minahal ng tao. Di ba? Dahil yung gustong mga kalaban ng tao, yung mga magnanakaw, paulit-ulit ako dyan sa mga magnanakaw, baliktad na po ngayon, Boss Buds. Ang mga merong masamang records ang pinapakinggan nila. Mga hayop. Tonix, thank you very much sa 500 yen. Ako rin eh. Kahit papano si PBBM, hindi ko pinagtatanggol yan. Siyempre, ikaw ang pinakapinuno niyan. Kaya lang, kung siya lang ang masusunod, sa tingin ko, hindi niya iuutos yun. Alam niya yung, ano niyan eh, yung sa politika eh. Di ba? Nananahimik si BP Sara. Kayo, bigay ng ayuda, project ng project, naghanda ng matindi sa zona. Meron pang isang sausaw na masarap tirahin eh. Okay, eto asikasuhin nyo, yung mga hindi nyo mahuli-huli. Balikan natin si Roque. Alam nyo kung bakit sinasabi ni Roque na baka may mangyari? Una ito, yung security na hindi katiwa-tiwala. Hintayin natin si BP Sara kasi may pahayag siya na ano eh. Pero mga kabayan, mga karibin natin, no, naglabas po sila ng statement, yung PNP or AFP siguro yun, no, na wala naman daw threat sa buhay ni ni Vice President Sara Duterte, no? Yan ba yung rason kung bakit nyo kinuha? Kasi walang threat. Pangalawang rason nyo yan para kunan nyo ng security si Vice President Sara Duterte. Dahil di umano walang threat sa buhay. Nako mga ka-review natin, bakit bibigyan na ng security yan? Kung walang threat, no? Yung tumakbo ka ng kapitan. Kabi-kabila na yung mga security mo, diba? Ito pa kaya nga Vice President. At marami po ang galit sa kanila ng mga politiko. Yung mga nasagasaan, no, ng kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya dapat lang, no, na ibalik yung mga, kasi yung tinanggal na mga pulis, mga karibin natin, mga pinagkakatiwalaan ni Vice President Sara Duterte. Yun po talaga yung masakit, no, sa part ni BP Sara, kasi mga pinagkakatiwalaan niya yun eh. Ngayon, kung tatanggalan mo lang din naman General Marbel, no, yun lang hindi niya mga pinagkakatiwalaan sana. Pero mga taga Davao pa yung tinatanggal eh. Kaya iinit talaga dito si BP Sara. Pahayag si BP Sara na hintayin mo yung sulat sa pagsusuli ng 45, yung natira pa sa kanya. Hintayin mo daw. Okay. At saka ngayon grabe po. Hindi lang po yung mga nagbo-volunteer na maging security. Kasi sabi ni Bato, walang sweldo eh. Ang mga OFW po, ang dami raw hindi ko pa nakikita yung page ni Jason sa. Ang dami raw po nagpe-pledge ng mga OFW na nagpe-pledge sila para makasweldo itong mga volunteer. Imagine niyo, di po ba nakakahiya? Hindi po ba nakakahiya yun na nagbo-volunteer yung mga OFW natin para may maipansweldo sa mga volunteer na magsisecure? Pati po mga MNLF kanina, nagpahayag na po, willing sila. Grabe, no? Anong uri ng gobyerno yan? Kung ako sa gobyerno, mahihiya talaga ako eh. Nakakahiya. Kinakailangan pang manawagan ng isang senador na dating PNP chief na mag-volunteer kayo para magbantay kay BP Sara. Yun talaga, doon nakakahiya po yun.
Okay, eto pa ang sinabi ni Roque. Bakit tinuturing na kalaban ng ating Vice President samantalang siya ang pangalawang pinakamataas na opisyalis? Yung katunggali na si Lenny noong panahon ni dating President Duterte, ang alam ko dyan, ni minsan, hindi yan tunuring na banta para i-casing ang kanyang pamamahay. Walang naganap na casing kay Lenny Robredo. Understandable naman yun. Attorney Harry Roque naman. Yung ba naman si Lenny Robredo? Ha? Yung ba naman si Lenny Robredo? Sasabihin mo na banta yan. Katawa-tawa naman kung magiging banta yan. Spaghetti nga, hindi matimpla ng matino. Namimigay nga ng panlugaw, ilulugaw. Sachet na lugaw. Mas mahal pa yung panggatong doon. Ano, isang tasang lugaw kasama patis. Sa tingin mo magiging banta ba yung si Lenny? 4 times 40 nga. Natawa ako rito kay Rocky. Hindi ko kasi nabasa yan. Si Lenny daw hindi tinuring na i-casing ang kanyang pamamahay. Yun po, doon po ako nagulat eh. Sa sinabi ni BP Sara na kinikasing yung bahay, sinosurveillance. Ganun po ba kayo mag-treat ng inyong mga political opponent? Demokrasya po tayo. Normal lang po na mayroong tinatawag na oposisyon. No? Bakit po nyo isusurveillance yung... So ayun mga kababayan, speaking of opposition, no? Wala na eh. Sa ngayon talaga, si BP Sara talaga ang opposition mga kababayan. Di ba? Kitang-kita na yan kasi yung Dilawan nakipagkampihan na po. Wala nang bumabati ko sa gobyerno sa mga ginagawang mga mali nito, no? Or even hindi ito mali. Wala nang bumabatikos. Ha? Di natin alam kung bakit. Si BP Sara na lang ngayon. Ngayon, 'di ba dati sinasabi ng no comment si BP Sara. Pero ngayon, palagi na pong nagbibigay ng statement patungkol po sa ating gobyerno. So yan mga kababayan, 'di ba kanina nga lang 'yun, naglabas na po siya ng isa ng mga kagahapon, 'di ba? Pasabog na naman, no. Criticize niya na po yung administrasyon sa hindi daw nito paggalao o paggawa ng mga proyekto para sa mga mahihirap, 'di ba? Kagutuman na mention dun eh, kahirapan. Gutom daw yung Pilipino. Totoo naman. Hindi na naiibsan yung kahirapan, pero makikita nyo sa mga survey, no? Sa mga research nila. Yung mga result talagang pumapalo. Pero parang hindi naman yata ramdam ng taong bayan, no, mga kababayan. Natin lahat. No? Ewan ko nga kung bakit tayong iba. Nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan pa rin. Alam naman nilang wala na talaga eh. Walang nangyayari sa ating bansa. Lumaki ang utang. Yung pera ng PhilHealth nagamit na sana hindi naman dapat gamitin. Ano pa? Yung flood control na sinabi sa SONA. Marami ka talagang maibabato, no, sa administrasyong ito na talagang masasabi natin na wala, no? Puro ka sonangalingan yan. So yan mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon o komento patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.